Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Panagbunga Festival muling magbabalik sa 2023. Paglaban sa misinformation, pangako ng mga bagong opisyal at miyembro ng KBP Baguio Benguet Chapter. Tinongbo Festival ng Pugo La Union muling ipinagdiwang. At Christmas-inspired na mga Beetle cars ibinida sa Session Road. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Paglaban sa maling impormasyon. Yan ang pangako ng mga bagong halal na opisyales at miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Baguio Benguet Chapter sa kanilang panunumpa. May kwento si Sofia Pagaduan. Time out muna sa pagbabalita ang ilang mga mamamahayag sa syudad ng Baguio. Ito'y matapos isagawa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Baguio Benguet Chapter ang year-end party and induction ceremony ng mga bagong halal na mga opisyal at mga miyembro nito. In all aspects of the broadcast industry, that I shall exercise justice, integrity and wisdom in the course of my duties, that I shall serve as an instrument in the achievement of the goals set forth by this association. So help me God. Congratulations. Paglaban sa misinformation at disinformation ang layon ngayon ng grupo. Ngayon, ito rin ang pagkakataon natin na magbigay pugad sa ating mga bagong pasa. Mga members or accredited members, rather, ang matawag sa kanila. Basta yung mga pumasa ng mga employees ng accredited member stations of KBP. I implore each and every one of you to continue to fight against misinformation and disinformation. Sang-ayon dito ang mga bagong miyembro na sina Joshem at JV. Yung advantage kasi natin as media professionals is that we can cross-channel into different platforms, specifically sa social media, para mas mapalawak natin yung pag-disseminate ng information to the masses. With the proliferation nga of the use of social media, yun kasi yung personally nakikita ko na isang advantage and also as a challenge for us as broadcasters kasi nga very easy na lang mag-share ng information. Now the question is, are those information true? So yun siguro yung isang pwedeng tutukan natin as members of or accredited members nga ng KBP or accredited broadcasters. Aktibong partisipasyon ng media sa mga suliraning panlipunan naman ang pangako ng bagong talagang chairman na si Rico John Ferrer. This is, of course, a breakthrough after the pandemic, pero we would like to ask your cooperation as KBP members. Kung isa-isa tayo, hindi maisa sa katuparan ang ating mga pangarap. Pero if we work hand in hand, we can show the whole Baguio Benguet, the whole Cordillera, and the whole Philippines that KBP is one respected organization of broadcast industry. Nagpasalamat naman ng Philippine Information Agency Cordillera sa patuloy na pagtutulungan nila sa KBP sa kalagitnaan ng pandemya. Sa ngalan ng Philippine Information Agency at saka syempre ang gobyerno, nagpapasalamat kami sa KBP for always being a partner in promoting government programs and projects. Lagi kayo nakaalalay sa aming mga programa. Umaasa ang organisasyon na mapanatili ang totoo at dekalidad na paghahatid ng balita sa telebisyon, radyo, pahayagan at social media. I shall exercise justice, integrity, and wisdom in the course of my duties. That I shall serve as an instrument in the achievement
of the goals set forth by this association. So help me God. Congratulations. Sofia Pagadbuan para sa Luzon Headlines. Sa pagbubukas ng Tinongbo Festival ng Pugo, La Union, pinuri ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga taga-Pugo dahil sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang kultura. Narito ang kwento. Kilala po ang Pugo sa taglay nitong ganda at ligalig, lalo na po para sa mga adventures. Kakikitaan po kasi ang Pugo ng mga Pugueños na pursigido na gawing mas maganda pa ang kanilang bayan. Ganyan kung ilarawan ng gobernadora ng La Union ang bayan ng Pugo at mga residente nito. Bukod kasi sa mga adventure sites, hawak din ng kanilang Tapuacan River, ang cleanest inland river of the North. Katunayan, isa ang ilog sa naging saksi ng pagsisimula ng pagtitinungbo. Nung araw, kasi may mga rivers kami dito, pag mamimingwit o kaya pupunta sa bukid yung mga magsasaka, hindi naman magdadala ng mga bangayan eh. So ginagawa nila, resourcefulness, yung mga bamboo ang ginagamit nilang paglulutuan. So ng kanin, yung mahuhuli nilang mga isda, at saka kung ano yung mga gulay na available doon sa bukid. Yun. Kahapon, ipinagdiwang muli ang ika-111 founding anniversary ng Pugo. Kasabay nito ang pagbabalik ng Tinongbo Festival. We are now gradually, slowly, and safely going back to the normal because of our being resilient in the way we do and look at the challenges that confront us. We welcome one and all to our beloved Pugo as we celebrate our twin historical event. Happy 111th founding anniversary to our beloved Pugo and 5th Tinongbo Festival to one and all. Ba't ibang mga cultural dances mula sa Cordillera at Ilocanja ang ipinamalas. Masaya itong nasaksihan at pinuri ng panauhing pandangal na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa buong Pilipinas, parang dalawang grupo na lang ng Pilipino ang very vocal about preservation of Filipino culture. Itong sa North, extreme North at saka sa extreme South. Dito sa North, kayo dito Ilocano at mga taga-Cordillera. Doon naman sa South, yung ating mga kababayang Muslim. Pinipreserve talaga nila yung kultura. Kaya salamat. Thank you for preserving our culture dahil alam nyo, it is our national identity. Preservation of culture equals preservation of our national identity. Tiniyak din niya ang patuloy na suporta sa bayan tungo sa pag-unlad nito. Isa raw sa mga aabangang highlights ng pagdiriwang ang Cook Fest gamit ang mga kawayan. Ang Tinongbo Festival ay magtatagal hanggang sa ika-22 ng Enero sa susunod na taon. Ito na ang ika-5 taong pagdiriwang ng Tinongbo matapos maudlot ang pagdiriwang noong 2021. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Katuwang sa pag-asenso ng isang pamilya sa Baguio City ang pagtatanim at pag-aani ng kape. May kwento si Jose Robert Inventor. Totoo ulit siya. Dito siya dati napitas. Kape ang isa sa pampawi sa malamig na klima sa Cordillera. Kaya ang pamilya ni Carlo, ito ang naisipang itanim. So yung coffee, nabili yung lupa na to 2010. Tapos nag-start kami magtanim ng coffee way back 2015. And dati, yung mga na-harvest namin coffee, talagang personal consumption lang, kami lang din yung gumagamit, umiinom. But nung nag-pandemic, eventually na-push kaming itayo yung brand namin na Coffee. So yun, nag-venture kami ng coffee, naging business na siya.
Aabot sa 700 hanggang 1,000 mga puno ng Arabica ang matatagpuan sa kanilang farm sa Happy Hollow, Baguio City. So yung coffee natin na tanim is plainly Arabica coffee. Actually yan, Arabica coffee na variety niya is yellow bourbon and red bourbon. Kadalasan daw itong namumunga mula Oktubre hanggang Disyembre. Kwento niya, mabusisi ang pagtatanim at pag-ani ng kape. From the coffee tree, yan, i-harvest mo siya ng red cherry. Tapos, after nun, may floating process tayo na sinasabi. Sa water, i-float natin yung coffee, tapos yung mga defective beans lulutang, tapos yung mga magandang beans nasa ilalim. So yan, iiwalay natin siya para makuha natin yung premium coffee. Ibinibilad nila ang mga pinitas na coffee cherry sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo, depende sa panahon. Pagkatapos ay binabalatan ang mga ito. Isa sa ilalim ito sa roasting process. Naging negosyo na rin nila ang pagbebenta ng mga coffee beans at powdered coffee. There's money in agriculture. Kasi lalo na pag process mo from pag inalam mo yung process nung product mo hanggang doon sa end user, talagang andun yung money. Pinag-iisipan na rin ng kanyang pamilya ang pagtatayo ng coffee shop sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon, one sip at a time muna sa pagangat sa tulong ng agrikultura. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Panagbanga Festival muling magbabalik sa 2023. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami na ngayon sa mga Pilipino ang mahilig sa pag-alaga ng rabbit. Ginagawa pa itong special pet ang pag-alaga ng mga rabbit. Ngunit alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay sa inyo ng maganda at epektibong supplement at conditioning sa inyong inaalaga ang mga hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno ng vitamins at minerals kasama ang mataas na calcium, probiotics, D3, enzymes, amino acid at malaki ang maitulong sa pagpaganda ng balahibo, malakas at masiglang mga rabbit. Gamitin ito sa pamamagitan ng pagmix ng 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galon ng tubig at ipapainom sa inyong mga alagang rabbit araw-araw. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili sa mga Agrivet Store sa Visayas at Mindanao. Mabibili na rin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Kumpiyansang inihayag ng pamahalaang lungsod ng Baguio at ng BFFFI ang pagdaraos ng panagbanga sa susunod na taon. Magbabalita Charles Limon. Muling magbabalik sa lungsod ng Baguio ang pagdiriwang ng panagbanga sa 2023. Ito'y matapos pasinayaan ng pamahalang lungsod ng Baguio at Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang official calendar of activities ng Panagbanga 2023. Muli nating iparinig sa buong Baguio, sa buong Cordillera at sa buong bansa at pati na rin sa buong mundo ang masiglang tinig ng pagkakaisa. Bagamat hindi pa rin natatapos ang pandemya, kumpiyansa ang lungsod na isagawa ito. We have to learn how to live with these viruses. We have to learn to live with these subvariants. Kaya go tayo. There will be no hindrance. I don't see any obstacles. We will proceed as planned. Isa sa mga natuwa dito si former Baguio City Mayor Attorney Mauricio Domogan na nagpasimuno ng pagdiriwang noong 1995. That's why I'm proud that today we have seen, we are now in full renaissance of the period of beauty and blooming. Tema ng Panagbanga 2023 ngayon ay Renaissance of Wonder and Beauty na sumisimbolo sa pagbangon ng lungsod mula sa pandemya. And after suffering 2 years of no festival, it's like reintroducing and the rebirth of our flower festival. So we want to focus on its beauty, its resilience, and the culture, the community of Baguio, its support. So that's how we were able to come up with the theme. Muling nagbabalik ang mga highlights ng pagdiriwang gaya ng Grand Float Parade sa February 26, Grand Street Dance Parade sa February 25 at Fluvial Parade sa February 19. Pero sa pagbabalik ng pagdiriwang, pinaghahandaan din ng lungsod ang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Meron tayo, we are on alert level 1 right now. We have contingency plan number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So when we reach number 2, meron kami plano. When we reach number 3, meron kami plano. So we know what to do. Pinaghahandaan din ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa lungsod sa pagdami ng mga turista. Ayon sa City Tourism Office, nasa 1.7 million ang tourist arrival sa Baguio City ngayong taon. Pero inaasahan pa itong tataas sa susunod na taon sa pagdiriwang ng Panagbanga. Magsisimula ang pagdiriwang sa unang araw ng Pebrero at magtatapos ito sa ikalima ng Marso sa isang engrandeng fireworks display. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang graft and corruption among legislative officials. Recently, kinonvict ng Sandigan Bayan ang isang councilor at former actor na si Roderick Paulate dahil ito ay nag-hire ng mga so-called ghost employees, mga 1530. And ito ay kinonsider na graft and corruption ng Sandigan Bayan. So he was found guilty of 1 count of graft and 9 counts of falsification of public documents. Yung graft, dahil kinuha niya yung supposedly sweldo ng mga ghost employees na ito at pinakit niya, binulsa niya yung mga sweldo na yan. Yung falsification, dahil siya o kanyang mga co-conspirators ay pumipirma ng daily time record, sila ay pumirma ng resume, sila ang pumirma ng application to be hired as employees in the office of the consular doon sa Quezon City noong 2010. At ito ay warning sa ating mga public officials na nag-hire o gumagawa ng ganyang style
dahil dito inimbestigan ito ng NBI. And they found out na yung mga ghost employees niya walang birth certificate at yung mga ghost employees niya chinek yung mga supposed transcript of records and diplomas na sinubmit niya o sinubmit nila at they found out that it was fake or falsified. Kaya meron tayong 9 counts of falsification. At dito nasama yung kanyang driver dahil yung kanyang driver ay binigyan ng so-called special power of attorney ng mga ghost employees para siya ang kumuha ng sweldo every 15th and 30th of the month na from the city government of Quezon City. Siguro magtataka kayo, bakit 62 years ang penalty na inimpose kay Paulate? Ibig mong sabihin kung 50 years old na siya ngayon, for the next 62 years of his life, doon siya sa kulungan. By that time, siguro mga 100 plus na siya kung lalabas siya. Actually, yung 62 years na yan, pwedeng simultaneous service of penalties. Meaning, sabay-sabay niyang isa-serve. No? Yung 10 counts divided by 62. So, parang minimum of 6 years each. Pero alam pala ng huwes na hindi siya aabot ng 100 years in prison. Ba't niya inimpose yun? Simple lang, para makompute yung eligibility for parole ng isang convict. Alam naman natin na pag ikaw ay nakulong and you serve a third of your sentence, pwede ka nang mag-apply ng parole. Meaning kung 10 years, after serving 3 years or more, pwede ka nang mag-apply at pag nag-grant yun, doon ka na sa labas magsuserve ng sentence. Dito, yung 62 years, 10 counts. So after serving 6 years, another 6 years, hindi na siya magiging eligible for parole. Practically, a life sentence yung pinataw dito kay Councilor Paulate. He was also asked to return, yung city government ng Quezon City, almost 1.109 million pesos dahil ito yung nakuha niya sa gobyerno through the falsified documents plus 6% interest and perpetual disqualification from holding public office whether elected or appointed. Susunod, Christmas-inspired na mga Beetle cars ibinida sa Session Road, Baguio City. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
the club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nagbigay aliw naman kahapon sa mga residente at turista ang mga sasakyang Beetle na may Christmas decorations. Kasama na rin sa kanilang kinaaliwan ang mga cosplayers sa Session Road, Baguio City. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Ramdam na ang Pasko sa mga makukulay na mga decorations ng mga Beetle cars na ito. Kahapon, ipinarada ng Baguio Volkswagen Club ang mga ito sa Session Road. Kaya si Francis hindi nag-atubiling magpakuha ng mga litrato kasama ang kaniyang anak. Kasi nung last week kasi walang ganito, medyo bago ito ngayon eh. Kaya napapicture kami kasi maganda rin naman ang view ng mga cars na ito, kaya pumunta kami dito. Ang aktibidad na ito ay tinawag na Baguio Volkswagen Christmas Show. This is one way of showing or featuring our Volkswagen. At the same time, we are making the community happy for them to see these beautiful Volkswagens. 25 mga Volkswagen car ang ipinarada sa Session Road. Isa sa mga sumali rito ay si Arsenio. Inspirasyon ng disenyo ng sasakyan ni Arsenio ang sleigh ni Santa Claus. Parang binigyan niya ako ng parang spice sa buhay at binigyan niya ako ng magandang looking forward to every day sa pang-araw-araw ko na buhay. Kasi kumbaga nakakasaya na maraming tao na nakikita yung passion mo na gusto rin nilang one day magkaroon din sila ng sarili nila. So nakakataba rin ng puso. Nagkaroon din ng cosplay parade. Pasasalamat naman ang hatid ng cosplayer na si Trisha sa mga sumuporta sa kanila ngayong taon. Very grateful po. After kasi ng pandemic, very nag-boom po talaga ang cosplaying and pati po yung government napapansin na po ang cosplays. So kami na rin po tinatawag sa mga parties, events po, ganyan. So makikita nyo po na kilala na po yung hobby namin and people appreciate it. Unlike before. Ilan lamang sila sa mga kalahok sa mga aktibidad ng Enchanting Baguio Christmas ngayong taon. Bukod sa pagpapasaya sa publiko, paraan din daw nila ito upang magpasalamat sa komunidad na tumulong sa kanila noong pandemya. Baguio Volkswagen Club also helping some orphanage, giving gift, not only every December, but every time that they need our help. And also during typhoon, we also give, whatever needs by the community during calamities. Yes, I'm very happy that now we get to express ourselves and the kids, the students are able to find a different way to express themselves creatively, and this way you can see the growth in their creative crafts, and at the same time socially they are able to connect with each other socially. Ang Volkswagen and Cosplay Parade ay parte lamang ng 5 linggong selebrasyon ng Session Road Happy Holiday Sundays. Sinisimbolo ng mga aktibidad na ito ang patuloy pa ring pagkakaisa ng komunidad ngayong Pasko. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 14 na araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.